Mula Maynila, 5 oras ang biyahe papuntang Beijing na siyang kapital ng bansang China. Pagkalapag pa lang sa kanilang airport, talaga namang mamamangha ka na sa teknolohiya ng bansang binansagang Land of the Red Dragon. Ang social niya. Ang social niya, ibang klase siya. Parang hindi ko alam kung anong gagawin nila sa passport. Pero, gano'n patakaran dito sa China. Sa lawak nga ng kanilang paliparan, kinailangan pa naming sumakay ng tren. Eto, nakalabas na kami sa immigration. Nahanap namin ni Gemma yung baggage namin. Kasi di ba sa atin sa airport natin, paglabas mo doon, pagkalabas mo ng immigration, kaunting lang, dyan na yung baggage claim area. Ito pala, magte-train pala kami, o nakalagay o. Exit, baggage claim, transfers. Please take the train or else hindi mo makikita dito ang baggage mo. Gaano kaya katagal yun? All passengers, please get off the train with all your belongings. At dahil nakakapagod ang biyahe, hindi na kami nag-aksaya ng panahong kumain sa restaurant na ito na naghahain ng authentic Chinese cuisine. What's this? This is tengan daga, right? Ang dulos na. Bakit ang dulos na? Sarap eh. So ito, yung isa sa unang natikman namin pagkain dito, paglapag namin sa Beijing, itong mga pagkain dito sa restaurant na ito. Authentic, mga authentic Chinese food. At parang pag ikukumpara mo sa mga nakakain natin mga Chinese food sa Pilipinas, medyo ma-oily din siya. Pero masarap eh. Kaya natin mantika siya. Para makarami sa lugar na papasyalan, nagkanya-kanya muna kami ni Cesar. Ang pupuntahan ko para mag-food trip, ang makalumang mga eskinita na matatagpuan sa kalagitnaan ng syudad, ang tinatawag na hutong. Samantalang ang pupuntahan naman ni Cesar, ang makasaysayang Summer Palace. Narito ako ngayon sa harapan ng entrance ng Summer Palace dito sa China. Kung makikita natin, ito may kalumaan na. Ito yung isa sa mga old buildings nila, old structures nila dito sa China. At ang kaibahan dito, sosyal dahil dito sa site, ito nyo naman, LED TV. Kung ikukumpara sa lungsod ng Shanghai, na isa rin sa mga sentro ng China, ang Beijing, mas nananatiling makaluma. Patunay rito ang mga estrukturang gaya ng Summer Palace na itinayo noon pang 1750 sa panahon ng Qing Dynasty. Tinatawag din itong Yeheyuan. Sa lawak nito na 300 hektarya, ito na ang pinakamalaki at pinaka-napreserbang Imperial Garden sa buong China. So, 3 times bigger than Forbidden City. 70% is a Kunming Lake. Una naming tinungo ang court area, kung saan makikita ang tinatawag na Hall of Benevolence and Longevity. Sa China, ang dragon ang simbolo ng emperor, habang ang phoenix naman ay yung asawa niya, no? Nung mga panahon na yon. Pero dito, kakaiba dahil normally yung dragon dapat ang nasa gitna. Pero dito, yung phoenix ang nandun sa gitna, siya kasi nung panahon na yun, ng Qing Dynasty, ang nagro-rule. Kumbaga yung pinaka-powerful ng mga panahon na yun. Itong phoenix o yung empress na sinasabi. Isa sa pinakakilalang nanirahan sa Summer Palace, ang dating concubine. Kalaunay naging pinaka-makapangyarihang pinuno ng China noon, si Empress Dowager Cixi, na kilala rin sa tawag na Dragon Lady. Nang mawasak at matupok ng apoy ang Summer Palace mula sa pag-atake ng mga kalaban, siya ang nag-utos na ipatayo itong muli upang maging kanyang tirahan. Nakatayo ako mga ka-wonder sa compound kung saan madalas na nanatili si Dragon Lady. At itong nakikita nyo sa aking likuran ay ang napakalaking tila palasyo na eh. Oh. Pero alam nyo ba mga ka-wonder, tulugan lang yan ni Dragon Lady. At napakagarbo ng pagkakagawa,
Ang sinasabi nung mga panahon na yon, madalas daw maraming pagkain si Dragon Lady, talagang namumuhay na nasa palasyo talaga, namumuhay siya ng magarbo. Maging ang emperor ng Qing Dynasty at pamangkin ni Empress Dowager Cixi na si Guangxu. Dito raw mismo ikinulong ng Dragon Lady para mapanatili niya yung power niya. Kasi takot siyang mawala yung power na yun eh. Ang ginagawa niya, kinukulong niya rito yung emperor nung panahon na yon. Kaya mapapansin natin, tignan mo yung ano niya para siyang may bako, para siyang may wall, parang may concrete wall. Sa ngayon, isa ng pamosong atraksyon sa Beijing, ang Summer Palace. Mababakas ang mayamang kasaysayan nito sa 3,000 atraksyon at istrukturang makikita rito. Kagaya ng Kunming Lake at ang Buddhist Temple na nasa Longevity Hill. Ang mga turista maaari ring mag-enjoy sa pamamangka sa Kunming Lake. Abot tanaw ang napakagandang view. At kung game ka sa pagkahaba-habang lakaran, bakit hindi subukang mag-walkathon sa pasilyong ito? Na siya lang naman palang itinuturing na longest corridor sa buong mundo. Alam mo, maraming mga bagay na nakamamangha rito sa loob ng Summer Palace. May calligraphy raw. Ngayon, tignan natin. Tignan mo, dali. Ayan o. Ang paliwanag ng tour guide na si David, sinusulat ni Manong. Yung pangalan ng hayop. So lahat ng mga yan, mga pangalan pala ng hayop. Pero hindi lang ang mga tourist destination sa Beijing ang magbabalik sa atin sa nakaraan, kundi maging ang tinatawag na imperial food na inihahanda lang noon sa mga emperor at may mataas na katungkulan. Ngayon, maaari na rin itong matikman sa ilang mga restaurant sa China, partikular na dito sa Beijing. Ang isa sa pinakapopular na imperial food na siya rin palang simbolo ng bansang China, Peking duck na kilala rin sa tawag na Beijing roast duck. Para makatikim ng authentic Peking duck, dinayo namin ang isa sa pinakasikat at pinakamatagal ng kainan dito sa Beijing, ang Bian Yifang na itinayo pa noong 1416. Ito ang kauna-unahang restaurant sa syudad na ang specialty, ano pa kundi Peking duck. Dito ang Peking duck na inihahain sa mga customer, hinihiwa mismo sa kanilang harapan. How old is the duck? 3 months. 3 months. At dahil minsan lang tayong napadpad sa China, susubukan naming hindi lang ang kumain ng authentic Peking duck, kundi pati ang tamang paghiwa nito. Yun, naka-perfect din. At i-explain ni David kung paano siya kainin. Meron daw way para mas masarap daw siyang kainin. David, can you show us? Ang tradisyonal na pagkain ng Peking duck, hindi lang basta isinusubo, kundi ibinabalot sa tinatawag nilang pancake. Sarap. About this? Kakaiba yung lasa niya. Teka lang ha. Ang hirap mag-chopstick ha.